Ito ang salita ng Diyos, Mark 14, simulan natin verse 33 hanggang 36. 4 verses pala. 33 hanggang 36. Mark 14, 33 hanggang 36. This is the word of the Lord. And he took with him Peter and James and John and began to be greatly distressed and troubled. 34, and he said to them, si Jesus, sabi niya sa tatlo, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. 35, and going a little farther, he fell to the ground. Nagpatira pa si Jesus and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. 36, and he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet, not what I will, but what you, Father, will. This is the word of God. Makaupo na po tayo. So ito po yung tuloy-tuloy na pangangaral natin sa aklat ng Marcos. Sinimulan natin to sa Mark chapter 1, verse 1 onwards. Last year, September 2023. Sa kalooban ng Diyos, matapos natin to this year sa October. Sa kuloobin ito ng Panginoon. So, dito po sa portion ng passage natin, katatapos lang mangaral ni Paul, ating mangaral, last Lord's Day, tungkol sa Lord's Supper. Institution ng Lord's Supper. At binetray ni Judas ang Panginoong Hesukristo. After nung institution ng Lord's Supper, umalis na sila. Bago sila umalis dun sa room nila, ay kumanta sila ng hymno. So, nakita nyo yan sa verse 26. Si Jesus ang song leader. Si Jesus yung presider ng worship ng mga disipulo niya. After ni Jesus at ng mga disciples na kumanta, in-announce ni Jesus yung mga denials nila. Kaya nabasa natin kanina na strike the shepherd and the sheep will be scattered. Pag inatake mo yung pastol, ang lahat ng mga tupa ay magkakalat. Ang ibig sabihin ni Jesus ay kamatayan niya. Papatayin ng Panginoong Jesus at magkakalat lahat ng mga disciples niya. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, they will all deny him. Kaya dito, nagbida ulit si Peter. Sabi ni Peter, lahat sila itatakwil ka, puwera lang ako. Dito na sinabi ng Panginoong Jesus, pagkatapos tumilaok ng manok ng 3 beses, itatakwil mo ko. But, todo deny pa rin si Peter. Sabi niya, hindi mangyayari yan, Panginoon. Lahat sila itatakwil ka, ako lang ang hindi. Pagkatapos ng event na yon, pumunta na sila dito sa garden ng Gethsemane. Dito sa garden ng Gethsemane, nagdala ang Panginoong Jesus ng 3 lang na disciples. Ito yung inner circle ng Panginoong Jesus. Si James, si John, magkapatid to, at si Peter. Ito yung inner circle ng Panginoong Jesus. Ito yung pinaka-close niya doon sa 12. 11 na lang sila, pero doon sa 12. Nanalangin dito yung Panginoong Jesus para sa kung saan ipinanganak mismo siya. The prayer of Jesus is a very uncomfortable prayer. Yung panalangin ni Jesus ay may tension. Very distressful siya. Alam niya na paparating na yung panahon na gagawin niya yung pinaka-mission niya kung bakit siya pinanganak. Bakit ba pinanganak si Jesus? Bakit siya pinanganak sa Bethlehem? Bakit kinonseive siya ng Holy Spirit sa sinapupunan ng Birheng si Maria? For this very purpose, He will die on the cross. And on His shoulders are the sins of the wicked, ng mga masasama. Ito yung pinaka-purpose bakit siya pinanganak. Ito yung pinaka-purpose kung bakit dumating yung Panginoong Hesukristo. At distressful ito sa Kanya. Sipin mo, alam mo kung kailan ka mamamatay. At alam mo yung bigat
nung magiging kamatayan mo. He know that this will be the peak of His suffering. Marami ng suffering si Jesus all throughout. Ang dami niya ng mga pagdurusa, pero alam niya, lahat ng pagdurusa niya before, walang binatbat dito sa tugatog ng pagdurusa na mararanasan niya. This is the peak suffering. This is the suffering of all sufferings. Walang kahit anong pagdurusa na tatapat sa pagdurusa ng Panginoong Hesus. And now He needed the support and the comfort of His friends. Sinabi niya, samahan niyo ako. Ipanalangin niyo rin ako. Ipag-pray niyo rin ako. Gagawin ko na yung kalooban ng Ama. Ito na yung pinaka monumental na event. Verse 33 to 34, sabi sa text, and He took with Him Peter and James and John and began to be greatly distressed and troubled. May degree na napakatindi nung kanyang distress, napakatindi nung kanyang saloobin. Naranasan nyo na yon, di ba? May mga panahon sa buhay na distress ka, troubled na troubled ka, dahil may mga inaasahan kang kinatatakutan na mangyari. Ang Panginoong Hesus, naranasan niya yon. Nakaamba na yung krus, nakaamba na yung pagtatakwil sa Kanya ng Diyos Ama. At sabi ni Jesus, my soul is very sorrowful, even to death. Yung pagdurusa niya, para na siyang mamamatay. Wala pa, para na siyang mamamatay. Kaya sabi ni Jesus, my 3 disciples, remain here and watch. Inaasahan ni Jesus na yung 3 disipulo ay ipapanalangin siya. Kasamahan siya sa mission niya. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, siya rin ay nanalangin. Ano yung position ni Jesus nung nag-pray siya? Patira pa. He fell to the ground. Hindi siya nakaluhod lang. Nakapatira pa siya nung nanalangin siya sa kanyang Ama. At ilang beses siyang nanalangin? 3 beses. Kasi pangatlong beses na binalikan niya yung 3 eh. 3 beses niya binuhos yung buong puso niya, yung buong isip niya, yung buong panalangin niya, yung buong kabigatan niya sa kanyang Ama. At ano yung prayer item ni Jesus? Ano yung prayer agenda ni Jesus? Ano yung prayer concern ni Jesus? Verse 36. Ito yung pinagpe-pray ni Jesus. Sabi niya, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will. Ito yung prayer item ni Jesus. Ang prayer item niya, remove this cup from me. Pinapanalangin niya, Ama, pwede bang hindi na? Lahat posible sa'yo. Pwede bang hindi ko napagdaanan to? Pwede bang hindi na ako magdusa sa krus? Pwede bang hindi na ako pumunta doon? Pwede bang hindi ko na inumin yung laman ng kopa? Yung kopa, ang ibig sabihin nun ay puot at galit ng Diyos. Yung symbolic meaning ng pag-drink ng cup ay to drink the wrath of God. Inumin yung buong galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Dahil si Jesus ang papasa ng kasalanan, siya yung parurusahan ng Ama. Kaya sabi ni Jesus sa distress niya, Father, remove this cup from me. Pero right after that prayer, sabi ng Panginoong Hesus, fully aware siya sa mission niya. Fully aware siya sa kalooban ng Ama. Alam niya na ito lang yung natatanging paraan para maligtas ikaw at ako. Alam niya na ito lang yung natatanging paraan para mabura ang lahat ng mga karumihan mo. Ito lang yung natatanging paraan para hindi na yung mananampalataya ang mapunta sa impyerno. Isa lang ang paraan, siya'y mamatay. Isa lang ang paraan, siya yung pumasan ng pagdurusa at impyerno na dapat ay sa makasalanan. Si Jesus lang ang walang kasalanan. Siya lang ang puro. Siya lang ang dalisay.
Siya lang ang may puting damit na walang dungis. Lahat tayo ay meron. Alam mo yan. Alam mo ang mga kasalanan mo. Kahit mga kasalanan na tinatanggi mo, kahit kasalanan na pinagtatakpan mo, kahit kasalanan na pinagtatanggol mo, kahit kasalanan na pinagmamalaki pa. Si Jesus lang ang walang sala. Pero siya yung aako ng parusa. Siya yung parurusahan ng Ama. Kaya sabi ni Jesus, remove this cup from me. Pero ang kasunod, yet not what I will, but what you will be done. Sabi ni Jesus, hindi yung kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo. Ano yung kalooban ng Ama? Kaligtasan, ebanghelyo, mabuting balita. Yan ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama ay kaligtasan nila na mga magsisisi at mananampalataya. Kaya ito po yung mensahe natin ngayong umaga. This is our message. The prayers at Gethsemane shows us Jesus, His true pain as the price of our salvation, and Him as the exemplar of prayer as communion. Yan yung ulitin ko. The prayers at Gethsemane shows us Christ, His true pain as the price of our salvation, and Him as the exemplar, the example of prayer as communion. Yung panalangin sa Gethsemane ang nagpapakilala sa atin kung sino si Jesus, kung ano yung tunay na sakit at pait na bayad para sa ating kaligtasan, at siya na sa panalangin ay halimbawa na dapat nating tularan. So tignan natin una si Jesus, at pangalawa si Jesus bilang huwaran. So tignan mo ang Panginoon sa Gethsemane at manalangin ka tulad ng Panginoon sa Gethsemane. So number 1, look at the Lord at Gethsemane. Meron ditong parallelism kung ano yung nangyari sa Garden of Eden at ngayon naman ay sa Garden of Gethsemane. Parehong hardin. Sa paglikha ng Panginoon, sa simula, He created a garden. Doon nakatira si Adam and Eve. Pero sa hardin na yun, doon nagsimula ang lahat ng problema. Doon nagsimula ang lahat ng kasalanan. Pero dito sa ikalawang hardin, dito natin makikita ang ikalawang Adan. Na tuksong-tukso siya. Sa unang hardin, may tukso. Kumagat ang unang magulang. Sa pangalawang hardin ay may tukso rin. At doon sa pangalawang hardin na yun, nakita natin ang Panginoong Jesus na nanalangin. We see the Lord Jesus when He was tempted, He prayed. Pero dito papasok yung usapin ng dalawang kalooban ni Jesus. Lalo na sa mga bagong mananampalataya, pwedeng magkaroon dito ng kalituhan. Maging ang mga theologians po ay pinag-uusapan ito. Kung si Jesus ay Diyos, bakit niya sinabi, not what I will, but what you will be done? Na parang may ibang kalooban si Jesus sa kalooban ng Ama. Parang iba yung will ni Jesus at yung will ng Father. Kaya dito importante yung pag-aaral natin sa persona ni Jesus. Kaya importante yung mga pag-aaral tungkol sa doktrina. Dahil yung mga pag-aaral na yon ay para mabasa natin yung Biblia ng malinaw. Again, ang mga doktrina ay pinag-aaralan para mabasa natin ang Biblia ng may kaliwanagan. That's the very purpose. Dahil pag binasa natin itong text na to, sabi ni Jesus, let this cup pass from me. Tapos, sabi niya, not what I will, but you will. Paano mangyari yun?
dito natin makikita na merong dalawang will si Jesus. Si Jesus ay may dalawang klaseng kalooban. Dahil si Jesus ay may dalawang katangian. Siya ay totoong tao at siya rin ay totoong Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ay may isang kalooban lang. God has only one will. The will of the Father, the Son, and the Spirit is one. Dahil meron lamang iisang Diyos. Pero si Jesus ay nagkatawang tao. Meron siyang human nature. At sa human nature niya, meron siyang kalooban na pangtao. Yung kalooban na pangtao na yon ay takot sa impyerno. Yung kalooban na pangtao na yon ay takot sa kaparusahan na daratnan ng lahat ng mga magkakasala sa harapan ng Diyos. So I want you to bear this in mind. Sa pagka-Diyos ni Jesus, wala siyang ganitong klase na fleeting emotion. Pero sa pagiging tao ni Jesus, ang lahat ng tangis at iyak at passions ay totoo. Hindi nagsisinungaling si Jesus nung sinabi niya, Lord, let this cup pass from me. Hindi siya nagsisinungaling. Totoong panalangin yon ng ating tagapamagitan. Kaya sabi nga ni John Calvin, those who imagine the Son of God was exempt from human passions do not truly and sincerely acknowledge Him to be a man. Sila daw na hindi naniniwala na totoong nagdusa si Jesus, nahirapan si Jesus sa Getsemani. Sila daw ay hindi siya kinikilala bilang tunay na nagkatawang tao. Pag hindi kinilala yung tunay na paghihirap niya, sinasabi nung mga tao na yon, hindi siya totoong nagkatawang tao. And we do not want that. We acknowledge the Lord Jesus as true God and true man. Kaya nandito yung tension. Kaya may tension tayo nakikita dito. Pero bakit nga ba may tension? Kung si Jesus, maging sa kanyang pagkatao, ay sinless naman. Si Jesus ay perfectly obedient. Walang kasalanan si Jesus. Siya ay perpektong sumusunod. Pero bakit may struggle si Jesus? To the point, sabi nga ni Luke, sa kanyang version, na namawis pa si Jesus ng dugo. Sabi ng ibang mga modern commentator, ito daw ay hematidrosis. Parang sobrang stress, sa sobrang grabe ng tense na klase ng situation. May nangyayari sa mga tao na lumalabas yung dugo sa kanilang pawis. Bakit may ganitong klaseng tension si Jesus? Do you know why? Bakit ganito yung panalangin ni Jesus? Why is there a tension? Kung siya ay sinless, dahil sa perfect obedience niya, meron siyang perfect na paniniwala na nakakatakot ang poot ng Diyos. Totoong naniniwala si Jesus sa poot ng Diyos. Totoo siyang naniniwala na nakagimbal-gimbal, katakot-takot, nakakapanindig balahibo ang galit ng Diyos. Kaya may tension sa Panginoong Jesus. Kaya kung iniisip natin, nagkasala siguro si Jesus. Kasi nagpe-pray siya na remove this cup from me. But you know, I would argue the opposite. Kung hindi siya nanalangin ng ganon, nagkasala siya. Kung hindi nanalangin si Jesus na let this cup pass from me, nagkasala siya. Dahil kung hindi siya nanalangin ng ganon, minamaliit niya ang poot ng Diyos. Pero hindi minamaliit ng Jesus ang poot ng Diyos. He know the gravity and the weight and the horror of the cross. Therefore, it is fitting and it is the obedient prayer that says, this is scary. Nakakatakot. Kung pwede, wag na lang. Faithlessness para kay Jesus
kung hindi niya pinag-pray yung prayer niya sa Gethsemane. Kaya sabi niya, if possible, let this cup pass from me. Dahil nakikita niya yung totoong itsura ng galit ng Diyos. Isipin mo na ang nakakatakot na karanasan mo, kinatatakutan mong mangyari sa'yo. Walang binatbat yan sa puot ng Diyos. Milyong beses at ulit ang katakot-takot ang puot ng Diyos kaysa sa kinatatakutan mo. I want you to think, what scares you the most? What do you fear the most? Anong kinakatakutan mo dito sa buhay na to na mangyari sa'yo? Ito yung pinakaayaw mo. Ayoko mangyari sa akin to. I do not want this to happen to me. The wrath of God is eternally more than that. And Jesus knew it fully well. Conscious si Jesus. Naniniwala si Jesus sa puot ng Diyos. Ang problema sa maraming tao ngayon ay hindi naniniwala sa puot ng Diyos. Hindi naniniwala sa galit ng Diyos. Walang panginginig sa puot ng Diyos. Walang pagkatakot sa galit ng Diyos. But Jesus is not like that. Jesus believes the wrath of God. He has 100% faith. That's why he uttered those words, let this cup pass from me. Pero para ipakita yung tunay na pagpapasakop niya, sabi niya, hindi ang kalooban ko kung hindi ang kalooban mo ang masunod. Isipin mo yon, haharapin mo yung nakakatakot sa lahat. Haharapin mo yung krus, haharapin mo yung puot at galit ng Diyos. Ito ang katapangan ni Jesus. While the whole fiber of the humanity of Jesus wants to run away. Every fiber of his being, gusto niya ng takbuhan. Lord, if possible, wag na. Pero sabi niya, not my will, but what you will be done. There he goes. That's why the tension in the prayer at Gethsemane is between the anticipation of the true pain of hell and his true devotion for the sinner's salvation. Ang tensyon sa panalangin sa Gethsemane ay dahil sa antisipasyon niya sa tunay na impyerno at sa tunay na debosyon niya sa kaligtasan ng mga makasalanan. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nagsalita lang siya. Let there be light, there was light. Let there be animals, there were animals. Nagsalita lang siya, pero sa kaligtasan ng makasalanan, kailangan niyang magdugo. Kailangan niyang magdusa. Dahil ininom ni Jesus yung kopa ng galit, Isaiah 51 verse 17, Jeremiah chapter 25 verse 15. Dahil ininom niya yung kopa ng galit, ang iniinom na ngayon ng mga mananampalataya ay ang kopa ng biyaya. What we enjoy now is grace because what Jesus received is wrath. What we now receive is mercy because what Jesus received is condemnation. Kaya wag nating isipin na yung biyaya at grasya at awa ng Diyos ay wala lang. Hindi yun wala lang. Brethren, understand the tension. Understanding the tension at Gethsemane, seriously realize the price of your salvation. Sana ay makita mo kung gaano ka laki yung ipinangbayad sa kaligtasan mo. Sana hindi mo baliwalain yung kaligtasan mo. Sana hindi mo makita na mababaw yung kaligtasan mo. This is the truth. It was not easy for Jesus to save you. Hindi madali para kay Jesus na iligtas ka. When you read all the gospel narratives, you cannot say that word easy. Basahin mo yung
buhay ni Jesus at subukan mong sabihin na madali lang sa kanya yon. It's not. It was not easy for Jesus to save you and your soul. But He did. Ginawa niya pa rin. There was a struggle. There was pain. He was damned at the cross. That was not easy. That was costly. Ang pinangbayad niya ay ang dibinong katauhan niya. Dibinong persona niya. Dahil sinunod ni Jesus ang masakit na kalooban ng Ama. Masakit na kalooban ng Ama. Naligtas ka mula sa kapahamakan. Ang kalooban ng Ama ay madalang na madali. Ang kalooban ng Diyos ay madalang na madali. Ang kalooban ng Diyos ay madalang na hindi masakit. Ang kalooban ng Diyos ay madalas masakit. Look at the cross. According kay Plato, nung si Socrates daw ay humarap na sa kanyang kamatayan. Alam niyo kung paano namatay si Socrates? Isa to sa mga 3 great philosophers, di ba? Namatay si Socrates sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Pero yun ay death penalty sa kanya ng Greek government. Kasi siya ay nagtuturo ng philosophy at akala nung gobyerno nila, nilalason niya yung isipan ng mga kabataan. Kasi tinuturuan niya yung mga kabataan paano mag-isip. At ang death penalty para sa kanya ay painumin siya ng lason. At alam niyo, tinanggap to ni Socrates. Nag-agree siya. Alam niyo, according kay Plato, tinanggap ito ni Socrates ng kalmado. Actually, masaya pa siya. Kasi sa paniniwala nila noon, kapag namatay ka, lalaya ka na mula sa katawan. At pag lumaya ka na sa katawan, ay magkakaroon ka na ng perfect knowledge. Yun ang gusto nila knowledge sa panahon nila noon. Kaya itong si Socrates, nung binigay na sa kanya yung lethal cup, ininom niya yon ng kalmado. Ininom niya yon ng meron pangang kasiyahan. Pero anong meron siya? Vain optimism. Ang meron dito kay Socrates ay walang kabuluhang pagiging positibo. Mali ang pananaw niya. Hindi yun ang daratnan niya pagkatapos ng kamatayan. Ang pananaw niya pagkatapos ng kamatayan ay kalayaan mula sa katawan. Pero ang daratnan ng lahat ng hindi matatagpuan kay Jesus, pagkatapos ng kamatayan ay hindi kalayaan. Kalmado siya, masaya siya. Dahil siya'y mangmang. Dahil siya'y ignorante sa tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Kumpara niyo yung kamatayan ni Socrates kay Jesus. Siguro mas marami pang hanga sa kamatayan ni Socrates kaysa kay Jesus. Si Jesus, nung mamamatay siya, he was sorrowful even to death. Si Jesus, he knows the terror of death. Si Jesus, nanginginig, nagpapawis ng dugo. Takot na takot. Yung Panginoong Jesus, the Lord Jesus went to the darkest of dark to give you light. Sinuong ni Jesus ang kadiliman ng lahat ng kadiliman para bigyan ka ng liwanag. Pumunta siya sa pangil ng kamatayan para bigyan tayo ng buhay. Hayaan natin yung ebanghelyong katotohanan na yun, yung katotohanan sa Getsemani ay manuot sa mga kaluluwa natin at magpanariwa ng pananalig natin at pag-ibig kay Jesus. Pangalawa, tinignan natin si Jesus sa Getsemani. Una,
Ngayon naman, tignan natin yung panalangin ni Jesus sa Gethsemane. And here, what we want is to pray like Jesus. Manalangin katulad ni Jesus. Ang dami nating lessons na makukuha dito sa passage natin tungkol sa prayer. Meron tayong 3. Una, yung pagpe-pray pala ay pag-unburden ng puso sa Ama. Yun yung ginawa ni Jesus. Bigat na bigat siya sa mission niya. Bigat na bigat siya sa pinapagawa sa kanya. Anong ginawa ni Jesus? Sinabi niya sa Ama. Sinabi niya talaga yan sa Ama. Jesus prayed out of his distress. Nabibigatan siya. Ang outlet ni Jesus ay ang kanyang Ama. Pangalawa na lesson sa prayer is that prayer keeps us from temptation. Yan yung sinabi ni Jesus sa 3. Sabi niya, the spirit is willing but the flesh is weak. Therefore pray. Manalangin kayo para hindi kayo matukso. Now, yung mga 3 disipulo ay hindi nanalangin kaya sila'y natukso. Yung 3 disipulo ay later on, itatakwil pa si Jesus dahil hindi sila nanalangin. Kung sino yung nanalangin, sila hindi natukso. Kung sino yung hindi nanalangin, sila yung natukso. Tignan mo yan dito sa passage natin. Prayer keeps us from temptation. At pangatlo, ang prayer, it conforms us to the will of God. Ang panalangin, pag nananalangin tayo, nilililok nito yung puso't isipan natin, with tension of course, para maging kalooban natin yung kalooban ng Ama. Yung nakita natin sa prayer ni Jesus. Unang prayer niya, remove this cup from me. Tapos ang naging sunod na prayer niya, not my will, but your will be done. So, andun yung tension. Yung will natin at yung will ng Ama ay nagiging isa sa prayer. Hindi siya yung pinapasunod natin, tayo yung napapasunod sa Kanya sa prayer. Na-conform yung let this cup pass from me, naging not my will, but your will be done. So, ito yung 3 lessons na makikita natin dito. So, pag sa usapin ng prayer, ito yung makikita natin sa Gethsemane. The discipline of unburdening prayer keeps us from temptation, conforming us to the heart of the Father. Yung disiplina ng paglalabas ng kabigatan sa panalangin ang nagliligtas sa atin mula sa tukso. At ito ring humuhulma sa ating puso, sa puso ng Ama. Yan yung matutunghayan natin dito. Kailangan ito dahil katulad tayo nung 3 na nasa inner circle ni Jesus. Katulad tayo ni Pedro, ni Santiago, at ni Juan. Na kung kailan nagdurusa yung Panginoong Jesus, tayo naman ay natutulog. Kung kailan ang Panginoong Jesus ay nagpapakahirap, tayo naman ay walang ginagawa. Katulad tayo nung 3 dito sa pahina ng kasulatan na ito. And until we pray like Jesus, how can we bear the burden of being a Christian? Again, until we pray like Jesus, how can we bear the burden of being a Christian? You cannot be a Christian if you do not pray. Hindi mo kakayanin ang Kristiyanong lakarin kung hindi ka mananalangin. It's too heavy. It's too demanding. There's a demand of self-denial. There's a demand from the King of Kings, the Lord of Lords. You cannot accomplish that without prayer. Brethren, the Christian life is unbearable for those who do not pray like the Lord Jesus. Kaya si Jesus, kailangan niyang ipag-pray to eh. Bakit niya kailangan ipag-pray? Para makapunta siya sa krus. Necessary step yung Gethsemane para sa krus. Hindi niya pwedeng wala to. Hindi pwedeng Lord's Supper, krus agad. Kailangan niya yung Gethsemane part para kayanin niya yung gagawin niyang mabigat na misyon sa krus. And you, brethren, and I have our cross to bear. And you can only bear that cross if you have a Gethsemane. Huwag mo skip yung Gethsemane mo. Huwag mo skip yung hardin ng tensyonadong panalangin. In our prayers, kailangan nating maging Christ-like, hindi Peter-like, John-like, at James-like.
Dahil sila ay natutulog, imbis na nanalangin. To the point na sabi pa ni Jesus, magpuyat kayo. Mas maiging puyat ka na nananalangin. Tandaan mo, itong tatlong to ay nag-pledge na hindi nila iiwan si Jesus. Lalo na yung isa dito sa tatlo. Nag-pledge sila, hindi ka namin itatakwil, pero hindi man lang makapanalangin. You, Christian, you have pledged your faith and your life to God. Sumumpa ka sa harapan ng Diyos nung naligtas ka. Ikaw na ang Panginoon ko. At kung naging miyembro ka ng iglesia, sumumpa ka ng pangalawang beses na siya ang Panginoon mo at ikaw ay isang disipulo. Sumumpa ka na hindi mo siya iiwan. Sumumpa ka na hindi mo siya itatakwil. But the question here, how do you pray? Sino ang faithful? Hindi sila na self-confident. Sino ang faithful? Hindi sila na self-confident. Kung hindi sila na mga prayer-dependent. Ang faithful dito sa narrative natin na hindi yung tatlo, yung isa. Si Jesus. That's why, brethren, you should strive for a prayer like the Lord Jesus. Strive for a prayer life that is both disciplined and honest. Disciplined and honest. Ito yung dalawang struggle natin sa prayer. Ito yung dalawang katangian ng panalangin ni Jesus. Isa itong disiplinadong panalangin at ito ay makatotohanang panalangin na in-exemplify ni Jesus. Ito yung dalawang struggle natin. Hindi tayo madisiplina sa panalangin, tapos hindi pa tayo honest pag tayo ay nanalangin. A prayer life that is disciplined but without honesty is doomed to be mechanical. A prayer life that is honest but without discipline is doomed to be occasional. Kaya maging disiplinado ka sa panalangin. Pag magtatanong tayo, kailangan ko pa bang schedule yung prayer life ko? Kailangan ba may schedule pa ako pag mananalangin? No, let me ask you this. Si Jesus ba ay may schedule? If yes, follow Him. Follow your Lord. Maging kapag ayaw mo manalangin, manalangin ka. Kahit masakit manalangin, manalangin ka. Kahit pagod ka na, manalangin ka. Kahit nagdurusa ka, manalangin ka. Kahit hirap ka na, manalangin ka. May isang tribo sa Africa na na-convert sa Christianity. At sa pagiging Christian nila, natutunan nila yung private prayer. At nung in-exercise na nila yung private prayer, nananalangin sila sa mga liblib na mga damuhan. Kaya sooner or later, ang nangyari, nagkaroon na ng path. Pag palagi mo dinadaanan yung damuhan, nagkakaroon ng pathway. So isipin nyo, yung tribo na yon, doon sa liblib na mga lugar, may kanya-kanya silang daan. May kanya-kanya silang path sa kanya-kanya nilang private prayer place. At kapag merong isa na kasama nila na nane-neglect na yung prayer life niya, ito yung sinasabi nung mga kasamahan niya. Sabi nila, brother, the grass grows on your path. Kapatid, tumutubo na yung mga damo sa daanan mo. Yun ay senyales, simbolo na kinakakaligtaan niya na yung disiplinadong pananalangin niya sa Diyos. Now, that's my question for you. Are the grass growing on your path? Dinadabo na ba yung pribadong panalangin mo? But hindi lang disciplined prayer, kung hindi honest dapat ang prayer natin. Yung
prayer ni Jesus, disiplinado. Pero yung prayer ni Jesus, it was also honest. Kaya pag tayo po ay nananalangin, totoo na dapat nating sabihin, your will be done. Pero bago nating sabihin, your will be done, kailangan muna nating sabihin, ano yung kalooban mo. Alam mo, kapag hindi mo sinabi yung kalooban mo, pag hindi mo inopen up yung puso mo sa Diyos, kahit anong sabihin mo na your will be done, empty words lang yon. Hindi totoong yun yung nasa puso mo. Kahit sabihin mo, Lord, your will be done, lalo na na-reform na tayo, di ba? Alam natin, ito yung tamang panalangin. Pero panalangin din ni Jesus, let this cup pass from me. Sinabi niya muna yung kalooban niya, bago niya sinabi, your will be done. Brother, you should be honest in your prayers. Hindi ibig nating sabihin, kada panalangin mo na lang, syempre, against dun sa alam mong tama, pero may mga times na alam mong opposite sa will ng Diyos, yung will mo. Alam mong meron kang sarili mong gusto. And that is the time when you need to be honest. Kailangan mo makilala yung kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan mo makilala kung sino talaga ang Diyos Ama. At ang Diyos Ama, alam mo, hindi niya lang gustong marinig kung ano yung gusto niyang marinig. We have that faulty view and doctrine of God. Maling pananaw sa Diyos Ama. Ang iniisip natin, ang gusto lang marinig ng Diyos Ama, dapat right words. Right words. Hindi, alam mo kung ano yung gusto marinig ng Ama? Ikaw. Ikaw. Kaya obedience kay Jesus, nung sinabi ni Jesus na, let this cup pass from me, hindi galit na galit doon ng Diyos Ama. Ang sinasabi ng Diyos Ama kay Jesus, alam nyo? Alam mo kung sinasabi ng Diyos Ama kay Jesus? Cast all your cares upon me, for I care for you. Sige lang, anak, ibuhos mo lang sa akin. Ibuhos mo lang. At pagkatapos noon, saka siya susunod. Saka siya masasanctify. Saka siya mako-conform dun sa will ng Ama. Brethren, remove that false doctrine in your mind na iniisip mo anong gusto lang marinig ng Diyos ay ang mga gusto niyang marinig. Ang gusto niyang marinig, anong iniisip mo? Dahil yun lang yung paraan para mabago niya yung isip mo. Then those thoughts will be sanctified because you are in the holy place of prayer. Niloloko natin ng Diyos o iniisip natin, sabihin ko na lang kung anong gusto niya. Niloloko mo ang Diyos. At hindi ganyan ang Diyos. Sabihin mo kung ano yung totoong nasa isip mo at hayaan mong siya yung magpabanal sa'yo. Pababanalin ka niya kung saan ka nakatayo, kung saan ka nakaupo, kung saan ka nananalangin. Alam nyo, ang AI, kaya niyang gumawa ng better prayers compared sa'yo. AI, ano na tayo ngayon? Culture. Pag inano mo kay chat GPT ba yon? Mas maganda pa yung prayer niya sa kahit anong prayer na mako-compose mo. Pero bakit hindi lang tayo mag-program ng AI? Gawa ko ng AI, tapos yun na lang ipag-pray natin. Yun na lang ang mag-pray actually for us, 24/7. Hindi, pwede ba yon? Pwede ba pag-pray na lang natin itong mga mechanical devices na to? Naka-audio yung phone mo, nagpe-pray. My question is, bakit hindi pwede? Etong AI na to, it can use better vocabulary, better phrasings. It can learn Christian and biblical words. May self-learning itong mga AI na to. Anong hindi kayang gawin ng AI kumpara sa'yo, Kristiyano? It cannot pray from the heart. Hindi kayang manalangin neto mula sa puso. Wala itong kaluluwa. At yan ang hinihingi sa atin, katulad ng panalangin sa Getsemani. Manalangin ng may puso, manalangin ng galing sa kaibuturan ng kaluluwa.
Kaya ito dito, kahanga-hanga yung mga Puritans. Ang mga Puritans, disiplinado sa panalangin, pero yung disiplinadong panalangin nila ay may pusong panalangin. Disciplined prayer with a heart. Kaya, mananampalataya, hindi gusto ng Diyos na magkaroon ka ng disiplinadong panalangin na walang puso at walang kaluluwa. Pray with your soul. Bilang pagtatapos, makita natin ang panalangin ni Kristo ay mabuting balita. Ang panalangin ni Jesus ay mabuting ebanghelyo. Ito ang magdadala sa krus na katubusan natin at ito rin ang huwaran natin sa ating pananalangin. Epektibong nananalangin si Jesus para sa iyong kaligtasan at nananalangin si Jesus para iyong tularan. Manalangin tayo, aming Ama. Patawarin mo po kami, O Diyos, kapag minamaliit namin ang kaligtasang bigay mo. Ama namin, patawarin mo po kami sa hindi namin pananalangin tulad ng Panginoong Hesus. Turuan mo kami, O Diyos, na tignan ang kaligtasan, tignan ang panalangin, tignan si Jesus, tignan ang Getsemani. Revive us again. In the name of our prayerful Christ. Amen.